ang aming paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito, sa kalooban at kagustuhan mo, ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana kami bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay muling nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaling ito. At higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo, sa ating Diyos Amang Dakila, at sa ating mahal na po kunsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga pasyente at mga tagasunod, magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, sa umaga pong ito, meron po tayong bahaginan. Dadapuat, wala po akong tangan na kung sino po ang magsisipagbahagi. Ganun pa man, taos-puso ko silang lalapitan upang tumindig sa harapang ito, upang ibahagi sa inyo ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay na ating sinusundan. At upang ipagkaloob sa inyo at ibahagi kung anong mga biyaya ang nakamta nila sa kanilang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bagamapot, ang unang natin magbabahagi ay di ko po alam ang kanyang pangalan. Subalit, siya po ay taus-puso kong lalapitan upang siya po ay tumindig sa harapan ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na isa pong taga-Dalayat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sasabihin ko lang po yung kaganapan sa buhay namin ng anak ko. Dati po kasi yung anak ko, pinagamot ko po sa mata. Mataas daw po yung grado niya, ang bata-bata pa po niya para po magsalamin. Dinala ko po siya dito sa mahal na apo. Ayun, sa awa po ng mahal na apo, magaling na po siya. Salamat po. Maraming salamat, mahal kapatid. Bagamat ika nga, kakarampot ang iyong ibinahagi, subalit ito'y nabapatid ko po na bukal sa iyong kalooban at ito'y udyok ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ang susunod po nating magbabahagi o aawit, dilit walang iba po, ang ating kapatid na si Magno Guevara. Bago po ako aawit, ay ako'y bumabati ng magandang umaga sa ating lahat. Ang awit ko po nito ay inyaalay ko una sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching. At sa inyong lahat, ang awit ko po nito.
Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu. Handog natin ipagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama. Kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilig ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilig ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po. Maraming pong salamat. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa napakaganda mong inaawit na ika nga po ay makabagbag damdamin. Isa nga pong palakpakan sa ating Panginoon.
Mga kapatid, may nais po sana akong ibahagi sa inyo kahit kaunti lang. Harinawa po ang lahat po ng tinatawag sa harapang ito. Sana po, ika nga po, wag nating tanggihan ang ating Diyos Amang Dakila sapagkat ika nga po, ginamit lamang po ako upang kayo aking tawagin. Napakapalad nga po ng mga taong tinatawag upang tumindig sa harapang ito. Huwag po sabihin ng isang tao na wala pa. Ang kalinaw po ng aking pong binanggit sa inyo, wala po tayong tema na kung ano po ang tatalakayin o ibabahagi ng bawat isa. Napakabait ko pong facilitator sapagkat ika nga po, sinabi ko po sa inyo, ibahagi ang mga biyayang nakamtan ng ating Panginoon Diyos at kung ano ang mga kadakilaang nagawa nila sa kanilang buhay. Ang lahat po ng tao o anak ng ating Diyos ay may mga biyaya pong ipinagkakaloob sa bawat isa. Unang-una po sa lahat ay sa umaga pa lang naimulat ang ating mata. Yan po ay isang mahigit na biyaya na ating nakamtan sa ating pamumuhay sa araw-araw. At kung halimbawa man po mga kapatid, hindi natin po maiiwasan sa isang tao ang mga pagsubok na dumadatal sa ating buhay. Pasalamatan po natin yan sapagkat ika nga po sa isang may karamdaman, katulad po ng aking kabiyak ng puso, nagkaroon po siya ng karamdaman. Siya po ay pumarito. Ngayon po, dalawa na kami, naging caps po ako at ngayon ay kasalukuyan pong at alagad. Pinasasalamatan ko nga po ng marami sa ating Panginoon Diyos at ikalawa po sa ating mahal na po kunching na kinulugdan ng Banal na Espiritu. Ako po ay naakay sa dakong ito. Wala po akong karamdaman. Subalit, nang ako po halos nalalapit na sa ating Panginoon, unti-unti po akong nagkakaroon ng mabibigat na karamdaman. Ang karamdaman ko pong pinakamabigat na dumatal sa buhay ko, ligid po sa inyong kaalaman, ako po ay nagsukat tae, pero hindi po tae, kundi dugo. Dugo po. Ang aking kabiyak ng puso ay nawala na po siya halos ng ika nga po, na para po siyang natakot. Subalit ako po hindi natigatig. Hindi po ako gumastos ni isang pera liban sa hinatol ng mahal na apo. Nasa pamagitan po ng dahon ng ikmo, 3 piraso, ngangalutin at ang katas ay aking lulunukin. Yun lamang po. Wala pong pagkabula ang tinura ng Banal na Espiritu. Sa loob ng 4 na araw, anak, magkakaroon ka ng kagalingan. Wala pong pagkabula. At ngayon po, hindi lamang po yan. Marami pa pong karamdaman ang dumatal sa buhay ko. Halimbawa po, naglalakad akong ganyan. Tingnan nyo po at mapapansin nyo kung ano po ang mapapansin nyo sa aking katauhan. Ang mga paa ko po, kung talaga pong ika nga, hindi ko naman po sinasabing ika nga ako'y kung na po, talagang bukas na. Hindi pa po. Ika nga, may pagkakasala pa rin. Pero, ika nga po, anumang pagsubok na dumadatal sa buhay ko, pinaglalabanan ko. Sapagkat ako po ay nananalig at sumasampalataya na ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay na totoo. Isa nga pong palakpakan para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sino man pong tawagin sa harapang ito, halinawa po, ay buong puso niyong paunlakan ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos Amang Dakila. At ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa isa pong bahay pare sa po, dito po sa Bukana. Bagamat ika nga po, alam ko lang po pangalan pero hindi ko alam ang apelyido, ang ating kapatid na Arlene. Isang mapagpala at masaganang umaga po sa nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat kapag po nakikita niyo po ako dito na hindi Sabado, ibig sabihin po noon may pagdalisay po ako. Pero halata po ba sa akin na
mula nung siguro po mga 3 weeks na, kumbaga nga po dun sa ano, talagang sunod-sunod po yung ipinahintulot po na maganap sa sarili ko po yung mga, ayoko po kasing sambitin sapagkat kasalukuyan pa po na pa po yung ano na to. Sapagkat ito po ay isa sa mga, kung tayo po ay nakikinig sa mga nagbabahagi dito, kailangan po yung po mga sinishare po ng mga alagad, ng mga tagasunod, kahit po sinong tumatayo dito, kailangan po sa oras po ng pakikibaka natin, kailangan po, yun po yung pinagninilayan po natin sa ating isipan sapagkat ito po yung mga sandata na makakatulong po sa atin sa oras na ating mga pakikibaka. Alam niyo po talagang napakabuti po ng Ama sapagkat pinatutunayan niya po na napakabuti niya sapagkat hindi niya po pinahihintulutan na bagaman ang aking lupang katawan po ay dumaranas ng pagdalisay na talaga pong sunod-sunod po talaga na yung iba po kasalukuyan ko pa ngayong pinakikibakahan. Pero kagaya po ng narinig ko po nun kay Tita Marie, na kailangan daw po pag meron tayong pinakikibakahan, wag daw pong sasambitin ng ating labi sapagkat pag narinig ng kaaway, talaga doon po tayo titirahin. Pero manakanakamang po, minsan nasasabit ko, pero yung pong kailangan po talaga, manalig po tayo at manampalataya sa ating Panginoon na ano man po yung dumarating sa ating buhay, ito po ay may magandang layunin ng ating Panginoon. Kapag nagkaroon po tayo ng karamdaman, wag nating iisipin na pinarurusahan tayo ng Diyos. Kailangan po pag may karamdaman po tayong nararamdaman o may pagsubok o pagdalisay na dumarating sa ating buhay, kailangan po magnilay po tayo. Minsan po kasi marami pong kadahilanan kung bakit dumadaan tayo ng mga karamdaman. Kasi di po ba minsan inaabuso natin ang ating sarili. Minsan naman po tinatapik tayo ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay naliligaw. Minsan naman po ito po ay kaparaanan ng pagdalisay sa atin. Kailangan po kapag ka po tayo ay dumaranas ng anumang pagsubok, talaga pong ang natutunan ko po talaga, kailangan po talaga nagninilay po pala tayo. Wag po yung pakikinggan po natin yung yung nararamdaman natin sa ating sarili. Kapag ka po kasi yung nararamdaman natin sa ating sarili, yung pakikiramdaman natin, di po ba ang mangyayari sa atin, mahihiga na lang tayo. Di po ba puro na lang sakit po yung mararamdaman natin, lagi na lang muna sa isip natin yung sakit na nararamdaman natin. Subalit, kung po palang ang pagninilayan natin yung mga mabuting balita na idinadatal dito, ito po ay makakatulong po sa atin para po tayo ay lumakas ang ating espiritu at lumakas po ang ating katawan. Alam niyo po, talaga pong nandito na naman po kami sa pagdalisay dahil nung last week po, yung pong anak ko po kasi nag-celebrate ng 7th birthday, yung pong nagkaroon ng sugat. Alam niyo po, talagang pero alam ko po ito, may magandang layunin po ang ating Panginoon muli kung bakit po pinahintulot to. Sakto po, February 17, kinabukasan po, yung pong nagkaroon ng sugat ng anak ko dito, nag-start. Nagkaroon na naman po, tapos may mga rashes na naman. Pero purihin po ang Ama, sapagkat alam ko po na ito pong alam ko po na may mabuting layunin ng ating Panginoon kung bakit po minsan kailangan nating dumanas ng mga pagdalisay dahil po sabi nga po, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kung tayo man po talaga ay dumaranas ng sunod-sunod, meron po siyang magandang plano. Lagi po nating iisipin yon. Maganda po ang plano at perpekto po ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kailangan lang po talaga sumunod po. Kahit po masakit po natin dahil ito po ay kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya po, ibinabalik ko po ang taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoon sa kalakasan po na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa akin upang mapaglabanan ko po itong mga, kung kapahintulatan man po o dala man po ng aking, kumbaga kung ano man po yung nagawa kong pagkakasala, nagpapasalamat po ako sa Kanya sapagkat patuloy pa rin po ako nakatayo na nakakalaban po sa mga pagdalisay, sa mga pinahihintulot po na maganap sa aking buhay. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakaganda mong binahagi. Katotohanan po ang tinura ng ating mahal na kapatid. Sa pananampalataya po, kailangan po mahigit kayong maging matatag sapagkat nariyan po ang iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay o pagdadalisay. Napakapalad mo, mahal na kapatid, sapagkat ikaw, simula sa pool nang kita'y makita sa dambanang ito,
batid na batid ko na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. At sana at harinawa po ay magkaroon po ng higit na pananalig ang bawat isa, ang iyong kabiyak ng puso. Harinawa kayo ay magkatuwang, sapagkat ika nga po hihambing natin sa isang dalahin na kung ikaw na babae lamang ang magdadala sa halimbawa isang 50 kilos na palay, sigurado ikaw ay mahihirapan. Subalit, ika nga po, kung nariyan ang iyong kabiyak ng puso at inyong pagtutuwangan, ito po ay may kagaanan. Mga kapatid, sa tinuran po ng ating mahal na kapatid, katotohanan po na ang kanyang anak sa mga nagdaang araw ay nagkaroon ng karamdaman. Ngunit yun po ay napagaling ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Kapatid, yamang rin lang, magpakatatag ka upang sa iyong pananampalataya ay huwag makasingit ang kalaban. Yamang tinawag kayo at hinirang ng ating Diyos na buhay bilang kanyang tagasunod, magpakatatag ka upang huwag magsipang lupaypay. Amen po ba? Ang susunod po nating magbabahagi ay palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa tuwin ay akin pong binabanggit sa harapang ito, sa tuwing ako po yung nagpapasilitator, ang isa po sa mga alagad na pinanguhugutan ko ng lakas sa pananalig, sa panampalataya sa ating Diyos sa Mandakila, dilit walang iba po ang ating kapatid na Mami Marisa. Papuri sa iyo ang maiwalang katapusan. Muli sa araw na ito, na ako iyong pinahintulutan na maghayag ng iyong kabutihan. At sa bawat araw, ay patuloy nagmimithi na ikaw ay maramdaman at mapaglingkuran. Sa dako mong banal, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay iyong ibinigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain po ang ating Panginoon. Nung makita ko po na hindi tayo masyadong puno, naroon po yung karampot na lumbay na sabi ko nga sa aking sarili, Ama, kung nababatid lamang ng lahat ng taong tumutungo sa dakong ito, sa tuwi na ay magkakaroon sila ng drive sa puso nila na ikaw ay ligapin at tuwira makipagniig sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba yun? Bakit ito po ang sinambit ko po sa inyo? Sapagkat sa pag-usad po ng panahon, lingid sa inyong kaalaman sa bawat araw, kung kayo po ay mataman na nakikinig, iba-iba po ang mga aral ng ating Panginoon. At sa bawat aral ng ating Panginoon, may mga kaukulang kaganapan sa ating buhay na nakapagdudulot siya na naging solusyon sa bawat ating dinadala. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang tanong ng ating Panginoon, paano po kaya yung hindi nakikinig at walang pandama? Di bagat sayang? Alam nyo po, sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw na pagbabahagi sa dakong ito, yun ay nagsisilbing gamot ng aking kaluluwa. Amen po ba yun? Sapagkat ang pasubali ng Ama, Anak, pag nilayan mo ang kalikasan, sa tuwin ay sinasambit ng ating mahal na Apo Conching, sa kabundukan man ang daming mga punong malalaki, walang nagdidilig, subalit bakit sila patuloy na lumalaki? Sa karagatan, walang naghahasik para magpakain ng mga isda, subalit bakit ang daming malalaki isda? Amen po ba yun? At marami pang bagay na kung ating susuriin, naroon ang kaukulang kakaibang kapangyarihan na nagagawa at magagawa ng ating Diyos kung tayo mananalig sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang aking mahagi sa inyo? Minsan po may mga kaganapan bilang pagkatao na naroon yung pagkainip natin kung ano yung gagawin ng Diyos para sa ating mga sarili. Ako ba'y pagagalingin? Ano kaya ang tatanggapin ko ngayong araw na ito na mula sa Diyos? Ang dami nating tanong, amen po ba yun? Subalit sa bawat araw na yon, hindi natin nalilirit na ang kayang gawin ng Diyos ay hindi lang yung nakikita natin. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na kung paano sa dakong ito, nakita nyo po, may mga mata po kayo, may mga puso kayong may pandama. Minsan dumaratal ang pasyente, hindi makalakad, pinapasan. Subalit sa isang iglap, makarinig lang ng salita ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Conching at pagdakay pa inumin ng tubig, mabasbasan
nakakalakad. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit ito po ang ibinigay ko po sa inyo na halimbawa? Ganyan din po sa aking buhay. Nasabi ko nga, oo nga naman, bakit nga ba kailangan mong problema ang mga tao? Samantalang, kung malalim ang pananalig mo, ang kayang gawin ng Diyos ay hindi kayang gawin ng tao. Buhay pa ba ang Diyos? At sa bawat araw, yung hindi mo man nakikita, kaya pa rin ibigay ng Diyos na magkaroon ng kaganapan sa buhay mo o ano man ang nararamdaman mo, kaya pa rin niyang palisanin na hindi mo pa rin nakikita ng mata kung paano niyang ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, mga kapatid, alam niyo po, sabi ko nga po kay kapatid na Josie at kay kapatid na Myrna, simula nang ako'y nakadama ng karamdaman na sabi ko nga, nakikita niyo ako malakas, subalit sa kaloob-looban ng aking katawan, mayroon ako nararamdaman. Bawat araw, nagsusumakit po ako makatupad sa Diyos. Sapagkat ang kaganapan sa bawat isa, kung may mga kaganapan man sa buhay nyo, na kung tawagin natin ay parang pasakali lang o patikim lang ng mga pagdalisay na pinatutupad ng ating Panginoon o pinahintulutan, kailangan magkaroon po kayo ng malalim na pagninilay. Hindi ko po ito itinuturo sa inyo para gawin nyo. Kundi kung sa pandama po ninyo ay nagtanalig at nagtitiwala po kayo may Diyos na buhay sa dakong ito, pwede nyo pong gawin. At sigurado, may masisilay at nararamdaman po kayong katotohanan na ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang sabi ko nga sa bawat araw, simula nang ako'y pinagaling sa karamdaman ng ating Panginoon, bawat minuto, bawat oras ng aking buhay, hinihiling ko sa Kanya na ituro niya sa akin ang marapat na dapat ko pang gawin upang magkaroon ng kaukulang paghahandog sa Diyos ng totoo at hindi magiging kaparaanan lang para magyabang, kundi sa kalooban ko, sinasambit ko sa Panginoon na yamang ako sa dakong ito'y hinirang mo sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching. Kami po palang mga hinirang bilang mga alagad at tayong lahat na napadako sa dakong ito ay tuwirang pinili ng Diyos upang makinig sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat pakikinig po, hindi ka man alagad, hindi ka man kaps, dahil alam po natin na nalilirip ng Ama at nasisilayan niya ang bawat ginagampanan ng bawat isa, saan dako ka man naroon, mararamdaman mo pa rin sinusundan ka niya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang sabi ko nga sa bawat araw, kanina po, pakiramdam ko po may lagnat ako sa loob ng aking katawan. Sabi ko kay Nanay Myrna, alam mo kung anong gamot ko? Naway tawagin ako ng kapatid ko. At yun lang ang magiging daan ng gamot ko para maging masigla muli ang aking pakiramdam. Sapagkat kanina po, ayaw kong sabihin sa aking kasama, gusto kong umiyak. Alam niyo po, siguro ang pag-iyak minsan, dahil ng lungkot, na alam mo na nararamdaman mo sa bawat araw, na sa dami ng hinahasik ng ating Panginoon, parang mangilan-ngilan pa lang ang nakasasalo at tuwirang nakatatanggap para sila'y umani. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po ako naiiyak? Nangilid po ang luha ko? Sa totoo lang po, kapag naranasan niyo po na parang minsan isang araw o isang minuto namatay kayo, wala na kayong mimithiin, kundi walang dapat masayang sa oras na ipinamamalagi mo sa mundo. Amen po ba yun? Sapagkat ang hirap po maghabol. Ang hirap po maghabol ng oras. Sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng aking salita, maaaring gumaling ang tao. Sa pamamagitan ng aking salita, maaaring ako. Sa pamamagitan ng aking salita, maaaring magpapas at sa bawat isa. Kung tatanggap, nararamdaman isa, kung ang tao ba'y nakatanggap nga o hindi nakatanggap. Amen po ba yun? Sa bawat araw po, lang, sabi ko nga po, akala ko noon, ang paglilingkod ay para lang isang bukasyon na kapag inatasan ka maglingkod, maglilingkod ka doon sa oras.
At pagkatapos, nakaganap ka, parang wala na. Yun ang akala ko noon. Subalit, iba po pala. Kapag pinadama na sa iyo ng Diyos ang kanyang kalaliman, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na aming nasisilayan ng bawat kaganapan, bawat oras at minuto at segundo ngayon na kung paanong inapuhap ka ng Diyos na bigyan ka ng kagalingan, bigyan ka ng kalayaan, bigyan ka ng kalusugan at kalakasan, wala ka palang ibang mimithiin, kundi kung paano ibalik sa Kanya ang papurit pasasalamat sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya ko po ito nasasambit sa bawat pagpikit ng aking mata at minimithi kong ako'y muling magising sa Kanyang kalooban. Dinadama ko sa puso ko kung ano yung atas ng Diyos na dapat kong gawin. Sapagkat pinatotohanan ng Ama na ang buhay ay sandali lang sa isang iglap. Ngayon malakas ka, bukas maaaring patay ka na. Ngayon malakas ka,